po na naman. Magandang umaga sa atin lahat, mga kapatid. Tayo po ay mag-aaral ng isang talata sa Biblia na kung saan ito po ay lalapat po sa ating kasalukuyang buhay. At na hangad na sana ating ihanda ang ating mga puso para sa kanyang salita. Ibig sabihin ng paghahanda ay pagtanggap, pagsampalataya at pamumuhay sa mga katotohanan ng ating matutunan ngayong umaga. Buksan natin ang ating mga Bible, Exodus. Sa aklat ng Exodus, Lumang Tipan, chapter 1. Exodus chapter 1, verse 12. Isang talata lang po. Binigay ng salita ng Panginoon. Subalit habang kanilang pinahihirapan sila, lalo silang dumarami at lalong lumalaganap at kinasuklaman nila ang mga anak ni Israel. Maraming salamat, Panginoon. Kami nagpapasalamat sa iyo pong biyaya ngayon sa iyong salita. At patuloy naming hinihiling ang liwanag ng mga katotohanan na ang mga salita ninyo ay mailapat sa aming mga buhay sa mga sandaling ito. Nawa nga po, mangusap kayo sa puso ng bawat isa. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Nang talatang ito, mga kapatid, sa kasaysayan po ng buhay ng Israelita, wala pong pagkakaiba sa ating pong napag-aralan kaninang umaga sa Sunday School about the history of salvation. Pagdating po sa history ng salvation, bawat bahagi o yugto ng pangyayari sa buhay natin ay kasama sa plano ng Diyos. Kasama sa kanyang mabuting layunin para sa atin. Kung tawagin yan, providensya ng Diyos. So lahat po na nangyayari sa buhay natin, lalo na sa mga Kristiyano, tayo nabubuhay sa providence of God. Ang providensya ng Diyos. Ibig sabihin, sa lahat ng pangyayari nasa kasaysayan at layunin ng Panginoon. Now, ang paksa po na ating pag-uusapan ngayong umaga ay tungkol po sa talim. Paglago sa ilalim ng talim. Ito po ang nangyari sa bayang Israel sa gitna po ng kingdom o kapangyarihan nitong Ehipsyo nung sila po'y naging alipin at sobra ang kanilang dinanas na pagsubok at paghihirap. Nang kalagayan po nila ay may lalarawan natin tungkol sa isang mabuti at mahusay na dinero. Ang isang mabuti at mahusay na hardinero, alam niya kung paano palaguin ang isang halaman. Lalo na when it comes to vine or grapes, yung mga grapes. Ang alam ko si Deacon Rodolph, nag-aalaga siya ng grapes at sinabi niya rin sa akin kung paano ito palaguin. So tulad ng isang mabuting hardinero, ang ginagawa niya, kung titignan natin, ay brutal ang ginagawa nitong hardinerong ito sapagkat kung kailan pa matataba ang sanga, berde ang mga dahon at may mga bulaklak, ang isang mahusay at matinong hardinero, ito ay kanyang pinuputol. Kanya itong pinuputol ng talim. Ibig sabihin, pinuprune. Sapagkat sang-ayon po sa prinsipyo ng pruning o pagpapalago ng isang halaman, kailangan sa isang vine ay putulin yung mga matatabang sanga. Sapagkat ang matatabang sanga, yan yung sumisip-sip ng sustansya sa puno para tumaba lalo sila. Ngunit hindi nagbubunga. Kaya ito'y pinuputol upang yung mga pinutulan, yun talaga ang sisikap na hihigop ng sustansya mula sa puno upang sila ay makapamunga. Sila'y lumago, magdahon at mamulaklak at mamunga. Kaya nga, yung kanilang mga ugat napapalakas dahil sa talim. Ganito rin ang ginagawa ng Diyos sa buhay ng bawat mananampalataya. Tulad ng nangyari
dito po sa mga Israelita. Now, ang buhay po ng Israelita ay kasama po sa redemptive history, sa kasaysayan ng katubusan na ating matatanggap ngayon, na kung paano sila pinapalago, pinagyayaman ng Diyos, ganun din ang mangyayari sa mga Kristiyano sa kasalukuyan ngayon. Kailangan silang dumaan sa matitinding pagsubok. Kailangan silang dumaan sa mga matitinding talim. Now, ang alam natin ng talim sa Biblia, Hebrews chapter 4 verse 12, ay ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay tulad ng talim na magkabila ay talim, tulad ng tabak magkabilang talim. Ito'y matalas. Ito'y pumapasok sa kailaliman ng pinaghiwalay ng kalwa at espiritu upang malantad ang kanyang kabulukan at sila ay gumaling. Ganon din po ang ginawa ng Diyos sa Israelita at ganon din po ang gagawin niya sa atin ngayon na mga Kristiyano. Nga dito po sa ating binasang talata at paksa natin pag-uusapan, mayroong tatlong providensya ang Diyos pagdating sa ating kalaguan. Mayroong tatlong probidensya ang Diyos sa ating kalaguan. So ang talatang ito ay nagpapakita ng isang dramatikong labanan sa pagitan ng plano ng Diyos at sa walang hanggang probidensya ng Diyos sa lahat ng kanyang mga tao. Natingnan natin isa-isa ang probidensya ng Diyos para po sa ating kalaguan. Yung talim. Sa pamagitan ng talim, tayo po'y lumalago. Unang probidensya ng Diyos ay ang talim ng kaapihan. Talim ng kaapihan, chapter 1, verse 12, sa unang phrase, verse 12, ganito ang sabi, "Subalit habang kanilang pinahihirapan sila, lalo silang dumarami." Now, habang pinahihirapan sila, mapapansin natin, una dito, ang kalupitan nitong Ehipsyo laban sa mga tao ng Diyos, ang Israel. Pero habang sila'y patuloy na inalipustan ng mga taga-Ehipsyo, masdan ang plano ni Faraon. May plano si Faraon, may plano ang kaaway. Ang hangarin ay walang alam. Ang haring ito ay walang alam kay Jose. Kung ating titignan ang background o context dito, itong bayang Israel, alam natin si Jose ang naging tagapagligtas sa kanilang kapahamakan. 10 ng bayang Israel, sapagkat nagkaroon dito ng 7 taong paggutom. At sa pamagitan ni Jose na ginamit ng Panginoon, ay yumaman sila. Nakilala sila at maraming nadamay na naligtas sa matinding gutom. At sila'y naging masaya. Pero itong hari ngayon, hindi alam ang kasaysayan tungkol kay Jose. Ang tingin ng hari ngayon, ito'y hadlang. Sapagkat nakikita niya na itong mga Ehipsyo, mga Israelita, kaaway ng Ehipsyo. Sila'y mga tao ng Diyos at nangangamba ang haring ito na sila ay gapiin ng mga taga-Israelita. So ang haring ito walang alam kay Jose. Nakikita niya rito ay banta sa kanilang kaharian. Banta ito, mga kapatid. Hindi siya natutuwa sa pagdami ng Israel. Alam nyo, ganun din sa buhay na sa ating bahay, gusto nila, okay, Kristiyano ka, okay, maganda yan. Maganda yan, Kristiyano. Walang galit sa iyo. Kaibigan, walang galit. Ngunit kapag nakita nilang lumalago ka sa kabanalan, lumalago ka sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, nagiging bantay ito sa kanila. Sapagkat sila'y natatakpan. Sa totoo, inggit sila sa iyong kabutihan, sa iyong kabanalan, sapagkat hindi niya magawa ito. Kaya nangyari, matatakpan ang mga taong yon dahil ikaw ang magliliwanag. Nagiging banta ito. Kaya hindi ito katakataka ayon sa kasaysayan ng katubusan. Kaya ang pagdami nito ng Israelita ay banta. Ating basahin ng chapter 1 verse 8 hanggang 11. Ganito po ang pagkakasabi.
Exodus 1, verse 8 to 11. At may bumangong isang hari sa Ehipto na hindi kilala si Jose. Sinabi niya sa kanyang bayan, tignan ninyo, ang sambahayan ng mga anak ng Israel ay mas marami at higit na malakas kaysa atin. Halika kayo, pakitunguhan natin sila ng may katusuhan. Baka sila'y dumami at mangyari na kapag nagkaroon ng digmaan ay umanib sila sa ating kaaway, lumaban sa atin at umalis sa lupain. Kaya't naglagay sila ng mga tagapangasiwa upang pahirapan sila sa kanilang mga sapilitang paggawa. Kanilang pinagtayo si Faraon ng mga lungsod, imbakan, ang Pitotom at Rameses. So nakita ninyo, wala pong pagkakaiba sa ating panahon ngayon. Marami pong galit sa atin, but actually, selos sila sa buhay natin sapagkat nakikita nila ang ating pamumuhay kabanalan na hindi nila magawa. Kaya sila'y banta. Kaya nagsisimula dyan ang persecution. Nagsisimula ang talim. Talim para putulan ka, para sawayin ka. So ang solusyon nitong haring ito ay hindi pag-uusap, kundi pagpapahirap. Kaya mga misis, kung kayo man ay pinagsasalitaan ng inyong mga asawa dahil kayo'y Kristiyano, ang sabi ng Panginoon, Matthew 5:12, rejoice and be glad, sapagkat nakikita si Kristo sa iyo. Hindi ka dapat magtampo. Makikita natin dito yung katangian ng pang-aapi ng mga taga-Ehipsyo sa mga tao ng Diyos ang Israel. Ito'y sadya, sinasadya, seryoso at tuloy-tuloy. Wala silang kapaguran na hamakin sila. Sa ating buhay, ang talim na ito ay maaring dumating sa anyo ng pambubuli sa inyong mga anak. Why? Sapagkat alam nila, parents ng kaeskwela nila ay Christian. Dumarating yung pambubuli. Sa trabaho natin, panlalamang. Minsan din sa ating personal na pagkawala ng finansyal. O di kaya nagkaroon ka ng matinding sakit. Gaya ng binasa namin kanina sa devotions, Psalms 41. Nang sabi ni David sa kanyang katandaan na may karamdaman, walang dumadalaw sa kanya. Kaya ang sabi niya, Panginoon, napakapalad ng mga taong nagmamalasakit sabay karamdaman sapagkat sila'y pinagpapala ninyo. Imbis sabihin ni David, Panginoon, salamat na pinagpapala niyo ako na wala akong sama ng loob sa mga taong hindi dumadalaw sa akin. Pero ang pinagpapala, ang layunin ni David ay pagpalain yung mga dumadalaw sa kanya. Nagmamalasakit sa kanya. Well, ganito rin po. May karamdaman ka, di ba? Hangad mong dalawin ka, personal kakausapin. Hindi sa yung praise the Lord natin. Di ba? Meron tayong mga ganyan sa chat group, ganyan agad natin. Well, maganda naman yon, nakaka-encourage din yun. Pero mas matindi tulad ni kay David, pinagpapala yung mga dumadalaw sa may karamdaman. So, maring tayo nandun tayo sa mga pagsubok sa pamilya. Imbis yung kaaway naman natin, sabi ni David, ay lalo pang pinapanalangin na siya'y lalo pang malugmok at mamatay. At ang kanyang pinakakaibigan na pinakakain sa kanyang mga kamay, tumalikod sa kanya dahil sa kanyang matinding karamdaman. Well, ganito rin ang pagsubok. Tanda natin, mga pagsubok na ito ay tunay, masakit, at nagmumula sa isang mundong malayo sa layunin ng Diyos. Pero tandahan, sama sa kasaysayan ng katubusan nito sa buhay ng mananampalataya. So paano natin payuhan ang mga taong nasa gitna
ng ganitong pagdurusa. Nag-iisa sa higaan, namimiss na ang mga kasamahan, mga kapatiran. Paano siya palalakasin kapag kadinalaw mo? Tiwala ka lang sa Diyos. Ipaupayo mo sa Panginoon yan. Cast all your cares upon Him. Makapagbibigay ba sa Kanya ng buhay yun? Sadyaan itong ginagawa nitong mga Ehipsyo sa mga tao ng Diyos. Kailangan dito yung pagmamahal. John 13:34-35, sabi ni Jesus Christ, magmahalan kayo sa isa't isa tulad ng pagmamahal ko sa inyo. Sapagkat kung kayo nagmamahalan sa isa't isa, malalaman at makikita ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Kaya dapat nating laging isa sa isip, sa ating isipan, ng providensya ng Diyos ay isang talim ng kaapihan. At ito'y nasa plano ng Panginoon sa atin kapwa, sa ating walang sakit, at sa ating kapatid na may sakit. Si David may sakit. Anong konklusyon niya? Pinupuri niya ang Diyos. Wala sa kanyang sama ng loob. Walang pait. Kundi pinupuri niya ang Diyos sa kanyang kalagayan. Dahil tanggap ni David na ito'y providensya ng Diyos, ang talim ng kaapihan. Then secondly, ang ikalawa, makikita natin sa ating talata, providensya ng Diyos ay ang paglago mula sa kapigatian. Providensya ng Diyos ang paglago mula sa kapigatian. Again, verse 12 na ating teksto, subalit habang kanilang pinahihirapan sila, lalo silang dumarami at lalong lumalaganap. Ay, hindi po hadlang ang pagdurusa at paghihirap nitong mga tao ng Diyos. Hindi ginamit para magkaroon ng self-pity, maawa sa sarili, manumbat sa mga tao, sa kapwa, mga kapatiran, at kapwa mga taong walang pakialam. Ang sabi diyan, lalo silang dumarami at lalong lumalaganap. So tama ang paggamit nitong taong ito, ng Israelitong ito, yung talim ng kapigatian. Ginamit niya ang talim sa tamang pamamaraan ng pamumuhay. Nakita natin ang kabaliktaran dito no? Ang intensyon ni Paraon ay sirain, wasakin ang Israelita. Ngunit ang resulta ay ang paglago sa Israel. Yun ang layunin ng Diyos. Kaibang layunin ng tao kaysa sa layunin ng Diyos. Saan ka papanig? Sa pagkatao mo, damdamin mo, pairal mo, o papanig ka sa layunin ng Diyos sa nararamdaman mo at nararanasan mo. Paglago ang dapat ating katiran. Lumago tayo sa kabila ng pruning na ito, sa talim na ito ni Paraon. Yung talim ni Paraon ay ginamit na fertilizer ng Diyos para sa mga Israel. At yan ang ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Pero maraming bumabagsak na Kristiyano sapagkat tinatanggap ang talim. Self-pity, awa sa sarili, imbes gamitin ito sa kanyang panampalataya, ito'y abono sa akin, Lord, what must I do? Anong dapat kong gawin na maluwalhati ka? Tularan si David na sa kabila ng kanyang pagdurusa, pinupuri niya ang Diyos. Yun ang doxology ng chapter 41 ng Psalms.
So ang paglago po rito ng Israel ay hindi dahil sa mga Ehipsyo, kundi sa kabila ng mga Ehipsyo, ang Diyos ay gumagawa sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. Sa ating pinakamahirap na sandali, kadalasan doon lumalabas ang ating pinakamalalim na pananampalataya. Makikita natin ang mga tao nagsusumigaw, praise the Lord, kapag magandang kanilang buhay. Kapag may pera sila, kapag may kalusugan sila, talagang pupuri sila, lumulundag, umaawit. Pero pag may pagdurusa, kabaliktaran po rito eh. Sapagkat ang pinakamalalim na pananampalataya ay naaabot sa malalim na pagdurusa. Doon masusukat. Pinakamalaking pagtitiwala at pinakamainit na panalangin kapag tayo ay nasa gitna ng pagdurusa. Yun po ang hinahanap ng Diyos. At yun ay bahagi ng kanyang kasaysayan. Bahagi sa yugto ng kasaysayang ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Ang paglago na galing sa Diyos ay madalas na kontra sa natural na pamumuhay. Sundan natin, ang providensya ng Diyos, una, ay talim ng kahirapan. Ikalawa, ay paglago sa kapigatian. At ikatlo, ang providensya ng Diyos ay ang resulta ng pagsibol. Again, sa ating timpong text, ganito ang sabi. Subalit habang kanilang pinahirapan sila, lalo silang dumarami at lalong lumalaganap. At kinasuklaman nila ang mga anak ng Israel. Sumibol po yung pagkasuklam ng mga Ehipsyo sa anak ng Israel. Anong sumibol? Ang pagkatakot ng kaaway. Ang pagkatakot ng kaaway. Para sa akin, napaka-ganon. Sapagkat sa pamilya natin, kung tayo tapat, tumatatayo, naninindigan sa ating kaligtasan bilang Kristiyano, magkakaroon sila ng takot. Hindi takot na sila po'y parang nakakita ng lagim, kundi natatakot sila sa kanilang sarili kung hindi lang makamit ang tinataglay mo sapagkat tiyak ang kanilang kapamakan. Kaya dito may kita natin lalo silang kinatakutan ng mga taga-Ehipsyo. Sapagkat nakikita nila na ang ginawa ng Israel ay nagdulot ng matinding takot sa kanilang mga puso. Ang paglago ng mga hinaharangan ay nagpahina sa kapangyarihan ng humaharang. Let your light shine before men, that they may see your good works and glorify your God. Yun yung layunin natin eh. Hindi tayo magmamalaki sa ating pagiging Kristiyano, kundi pagliwanagin natin ang ating buhay Kristiyano upang makita nila ang iyong kabutihan at matuto silang sumampalataya at magpuri sa Diyos na iyong pinaglilingkuran. Kaya nga, ang paglago ng mga Israelitang hinaharangan, siya namang nagpapahina sa kapangyarihan ng humaharang. Nagagapi. So ang paglago po ng isang matatag na iglesia sa atin at maging sa isang mananampalataya, lalo na sa gitna ng pagsubok, sa gitna ng mga kahirapan ng buhay Kristiyano, ay nagiging malakas na patotoo sa mundo.
Pero kung tayo po'y nakikiisa, nakikisama, pati ugali, tayo po'y lumalakad sa payo ng makasanlibutan, tayo tumatayo sa mga upuan ng makasalanan, at tayo umuupo sa upuan ng manlilibak, ano ngayon mangyari sa atin? Tulad lang tayo sa mundong ito at wala pong pagkakaiba. Kaya dito po sa paglago nitong Israelita, habang sila'y pinahirapan, sila'y pinagpuputo ng talim. Ipinapakita rito na ang ating lakas ay hindi nagmumula sa ating sariling lakas. Hindi sa ating sariling kakayanan, kundi sa kapangyarihan ng Diyos na siyang nagpapalago sa atin. Ang ating katatagan ay nagpapala sa ating pamilya. Nagpapala sa mundo. At sinasabing ang Diyos ay nasa kanyang trono. Kung tayo po ay kayang utusan ng ating mga anak na hindi mananampalataya, talo. Kung hindi tayo naninindigan sa ating pong pananampalataya, hindi tayo hindi tayo lalaganap, hindi tayo lalago. Bagos tayo po ay nahaharangan. So, anong hamon sa atin, mga kapatid? Kung ang paglago ng Israel ay nangyari sa ilalim ng talim, talim ng paghihirap, talim ng pag-aalipusta, ano ibig sabihin ito pa sa atin? Sa atin na naghahangad ng tunay na paglago at pagbabago. Unang-una, kilalaan natin ang ating dakilang hardinero. Ang ating dakilang Diyos. Na sa kanyang plano, kanyang kasaysayan, hangarin niya ay lumago tayo, tumibay tayo. Kaya dumadanas tayo ng mga talim sa buhay. Isaiah 43, verse 1 hanggang 3, hindi kita iiwan. Tumawid ka man sa karagatan, lumakad ka man sa apoy, hindi ako tumatalikod sa iyo. Yun ang sinabi ng Panginoon sa Israel. Kilala kita. Nangyari ang lahat ng ito that you may know that I am God. Ako pa rin ang Diyos. Kaya nga dapat, mga kapatid, sa buhay natin, bilang hamon sa atin, alalahanin natin palagi ang Diyos. Ang Diyos bilang hardinero, nagpuprune sa buhay natin. Lagi tayong binabawasan ng mga sobra. Lagi tayong dinidisiplina dahil mahal tayo ng Diyos. Kaya nga bilang ikaw na may karamdaman ngayon, may sakit, alisin mo na ang iyong paghihinagpis. Ang iyong sama ng loob, ang pait sa puso. Kundi isuko mo ang buhay mo at magpuri sa Diyos sapagkat nagaganap ang plano sa kasaysayan ng buhay mo, ang plano ng Diyos. Mayroon siyang mas malalim at mas dakilang layunin para sa iyo. Hindi kanya bibigyan ng pruning na hindi mo kakayanin. 1 Corinthians 10:31. Amen. Pagtiwalaan mo ang Diyos na tama ang kanyang ginagawa. Kaya ang tanong ko, mga kapatid, ngayong umaga, maging sa ating mga viewer, nakikita mo ba ang iyong pagsubok bilang walang saysay na karamdaman, na sakit, o bilang pruning nang magubunga ng mas malalim na karakter at paglago?
So kilalanin natin palagi ang ating hardinero. At ikalawa, yakapin ang proseso ng paglago. Lagi nating i-embrace ang process of growth sa ating buhay. Ang paglago sa ilalim ng talim ay mas mabuti kaysa paglago sa madaling buhay. Sapagkat ang pagdaanas ng talim, dito natin naranasan ang pinakamalalim na pananampalataya. Ang soft soil, malambot na lupa, ay nagbubunga ng malambot na pananampalataya. Ang matitinding pagsubok ay nagbubunga ng matitibay na pananampalataya. Alam natin kung gaano ka katibay kung dumaan ka ng matinding pagsubok sa buhay. So gawin natin. Ano man po ang itinatadhana ng talim na dinadanas natin, huwag tayong magreklamo. Huwag tayong magreklamo. Yan ang Kristiyano. Natanda natin, ang mga unang martir sa Bible, kahit na sila ay tinatali sa poste, binabasa sila ng krudo at sinusunog, umaawit pa. Mga Kristiyano, nakikita nila ang gallows, yung pugutan ng ulo, ng liig. At sila'y dadalhin doon. Umaawit pa. Samantalang sa atin ngayon, makaramdam lang ng konting lagnat, konting hilo sa ulo, nagrereklamo na. Hindi tayo makatiis para luwalhatiin natin ang ating Diyos na siyang may gawa ng ating kasaysayan ng kaligtasan. Lahat ng yugto ng ating buhay kabilang sa kasaysayan upang tayo po ay tumibay. So gawin natin ang nararapat. Huwag magreklamo. At higit sa lahat, manahan tayo. Manahan means manatili. Remain. Manatili sa iyong paglago. Gaya ng Israelita, ang iyong paglago at pagdami sa espiritual na buhay ay pinakamalaking banta sa plano ng kaaway. Ngunit ginagawang fertilizer sa plano ng Diyos. Kaya sila'y kinatatakutan. Sino itong mga tao ito? Anong klaseng Diyos mayroon nito? Wala tayong magagawa kundi sumuko sa Diyos nila. Kaya huwag mong hayaang nakawang ka ng kaapihan ng iyong pag-asa at ng iyong pananampalataya. Ang paglago mo at ang pagdami mo ay nagpapakita lamang ng Diyos ay tapat sa kanyang tipan. Alam niyo yung tipan ng Panginoon kay Abraham. Mababalikan natin Genesis chapter 12 verse 1 hanggang 3. Ang sabi ng Panginoon kay Abraham, umalis ka dyan sa bayan mo at puntahan mo ang lugar na ituturo ko sa iyo. Hindi alam kung saan. At ang sabi ng Panginoon, pararamihin kita. Now remember, Abraham is, ilang taon siya noon? 75 years old. At ang asawa niya ay baog. Pero sabi ng Panginoon, pararamihin kita. Sa binhi mo magmumula ang napakaraming bansa. You will be a father of all nations. Impossible. Paano mangyari yun? Pero ginawa ng Diyos. Ang sino mang humahamak sa iyo ay hamakin. At ang sino mang nagpapala sa iyo ay pagpapalain.
talim ng biyaya ng Diyos. Kaya sa kasalukuyan, marahil ikaw ay nasa ilalim ng talim. Ikaw ay nakaranas sa matinding pagsubok o kapihan. Tandaan mo ito. Ang layunin ni Paraon para siraan ka. Ngunit ang layunin ng Diyos ay para palaguin ka. Kaya ang kalaguan natin, kadalasan nasa ilalim ng talim. Pagsubok. Huwag tayong sumuko. Panghawakan natin that God is in control. And we know that in all things God works together for good to those who love Him. Tayo manalangin. Panginoon, tunay nararanasan namin ang kapaitan. Naranasan namin ng pag-aalipusta. Naranasan namin ang kawalan, karamdaman. Napakasakit na talim ito, Panginoon, sa aming pong buhay. Ito po'y layunin ng pagsira sa amin ng kaaway. Ngunit ang layunin niyo, Panginoon, ay kami yung palaguin. Salamat po. Salamat po sa mga talim na aming naranasan. Nawa malulhati ka. Hindi kami magreklamo. Kundi laging isa sa isip namin, ikaw isang dakilang hardinero. Alam mo ang paraan ng paglago namin. Kaya kami magpapasailalim at mag-submit sa iyo pong kalooban. Maraming salamat po Diyos. Maraming salamat na kayo ang may hawak ng kasaysayan. In Jesus' name, Amen.